The views and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandoon ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanunood sa Banateros sa SMNI. Ako si Coach Oli. At ako naman po si Jay Guevara. At ako naman po si Master Judea. At ako naman po si Boss Dada at syempre kasama pa rin natin ang bagong-bagong miyembro ng Banateros, ang talagang legit Banateras na si Dr. Lorraine Badoy. Magandang gabi, Banateros. Magandang gabi sa aking mga kababayan. At maraming salamat sa invitation. Napakasarap ninyong kasama sa discussions. At saka maraming salamat sa ating mga kababayan na totoong nagmamahal ng ating bansa. Kung makikita nyo ang mga Banateros ay nangangalumata pa. Dahil tayo ay magdamag na nagbantay dito sa compound dahil nga meron tayong intel na sila daw po ay, yung second wave po ay magaganap supposedly kanina madaling araw, pero salamat sa Panginoon dahil hindi natuloy. Ngunit meron na naman tayong bagong intel na na-receive na madaling araw ng Lunes. Lunes ng madaling araw. Kaya linggo ng madaling araw. Okay. Bukas na O yan, so babantayan natin ang lahat ng mga properties ng KOJC, yung Glory Mountain, Prayer Mountain. Kasi di umano, baka magkaroon ng taniman dyan. Dahil alam naman natin, farmland dyan. Magkaroon ng taniman ng baril, droga dyan, para mas lalong pasamain itong KOJC. May mainam siguro, pagkatapos nun, mag-drug test lahat ng members. Ay, nako, sana. Diba? Pwede. Oo, para Pero magkaalaman. mauna kayo, maunang president. Speaking of, nako, si VP Inday Sara, ang hamon ng Banateros ni Doc Lorraine Badoy at ni Spock Sari Roque ay kanya nang tinanggap. Okay. Yung hamon ng pagdadrug test. Kasi syempre nga naman, lead by example, ang hilig nyong magsalita about yung paggamit ng mga nasa gobyerno. Hinamon natin sila na sana kayo rin, kayo yung mauna kasi kayo yung kayo yung nag-aakusa. So, Doc Lorraine, anong iyong doon? Actually, nagulat ako. Hindi naman sobrang gulat, pero I didn't think na she was going to magre-respond siya. Kasi nga parang nalungkot nga ako na ganun na ako. Kasi parang under the Marcos administration, parang naging normal na yung ang Pangulo at mga leaders na hindi tumutugon. Yung dinededma lang tayo. Diba? So, for me, I'm very grateful that the Vice President has shown the way, no, na ganito mag-respond ang leader, ganito mag-respond ang public servant. Dapat ganito. Huwag nating ina-normalize at huwag nating tatanggapin ever yung dinededma tayo at hindi tayo pinapansin ng mga public servants natin. No? So, ganito dapat, Ma'am Lorraine, no? Banateros, mga kapatid. Ganito dapat, kapag may nagde-demand, dapat pinakikinggan. Kapag may panawagan, dapat pinagbibigyan, hindi binabaliwala. Kasi kaya naman po kayo nandyan sa inyong mga pwesto ngayon dahil din po yan dito sa mga nananawagan, dito sa mga bumoto sa inyo na gusto lang mapatunayan. Gusto lang mapatunayan na kayo ay malinis at wala kayong, kumbaga, wala po kayong bahid ng droga sa inyong mga katawan. So maraming salamat, no, kay BP Sara Duterte dahil dito sa pagkasa dito sa panawagan ng taong bayan. Although kasi ito, nakaka-proud
na nagmaging supporter ng mga Duterte kasi sila po ay nakikinig. Nakikinig po sila sa bawat ordinaryong Pilipino. Katulad din ni Pangulong Duterte na pag may panawagan ang mga ordinaryong Pilipino, binibigyan niya ng pansin, hindi niya Sagot binabaliwala. agad. Di ba? Yeah. Sabi nga ang leader dapat nakikinig. Tsaka maganda po dito sa ginawa ni VP Sara, sinimulan niya. Kasi alam naman natin, chances are hindi magpapadrug test ang presidente. So, simulan ni VP Sara, baka sakaling mahiya. Pero, I'm sure marami pang mga susunod. Ganyan po ang leader Ang totoong leader, Sinusundan. may influence, hindi lang title. So, susundan at susundan niya ng marami hanggang sa mapilitan na, hanggang sa lalo na't mag-e-election, midterm election 2025. So, may kapangyarihan tayo mga botante na i-demand na lahat ng kakandidato, magpagkasenador, congressman, mayor, councilor, etc., magpa-drug test ka. So, sinimula ni VP Sara, maraming susunod. I hope, mga uniform men, ganun din, sumunod. Pero meron naman sila talaga Pero mas madami pa ang mag-volunteer. Baka lumabas niyan, si President ay no choice kung hindi magpa-drug test or mag-resign. At yung pinakagusto ko, isa sa narinig ko dito sa pagsabi ng pagtanggap ng hamon ng Vice President na hinihingi natin, ang naririnig ko sa kanya na tayo ang masusunod. Demokrasya ito. Tayo ang boss. Tayo ang nagluklok sa kanya at hindi nasayang yung tiwala natin na siya ay tumutugon. No, napaka-worrisome na ang president natin, all these years na nandyan siya, hindi siya tumutugon, dami, o kaya tatawa na lang siya, napakaseryoso ng aligasyon, so tapos dinidedma lang niya. If this becomes normal at ni-normalize natin ito, through the generations, pag tumagal ito ng ganito, kawawa ang Pilipino, kasi biro mo hindi nagre-respond, bakit pala natin sila nilagay dyan para deadmahin tayo? Hindi, nandyan sila para paglingkuran tayo. Mga servants sila. Yung favorite quote ko ni PRRD, hindi kayo special, mga trabahante lang kayo sa gobyerno. Dapat ganyan ang idikdik natin dyan sa mga lulong sa kapangyarihan. Lasing na dinededma na tayo, hindi na tayo pinapansin. Sino may itsura Yeah. Tatawa-tawa lang. Jay, Alam nyo, napakagandang halimbawa ng, Yes. ng ginawa ni VP Sara na yan. Kaya sana yung mga nasa ilalim nila VP Sara, katulad ng mga senador, congressman, hikayatin nyo din si Pangulong Bongbong Marcos na nagayahin niya ang gagawin ni VP Sara. Kasi parang nakakahiya to kasi unang-una, biruin mo, ikaw yung inaaya, ikaw yung pinagsisigawan ng mga Pilipino na magpa-drug test, mas mauunahan pa ata siya ng Vice Presidente. Correct. Kaya kailangan yung mga yan katulad yan sa committee, isa rin kayo sa i-push nyo na magpa-drug test yung presidente at pati na rin kayo. Bakit ba kasi napakahirap para sa kanila na gawin ito? Katulad kay Inday Sara, kung kumpiyansa ka naman sa sarili mo, Tama. na malinis ka, bakit pinatatagal pa natin itong usapan? Hindi Kasi ka naman- kapag kumpiyansa naman silang sumagot, kapag alam nila yung isasagot, di ba? Nung nakaraan, yung lumabas yung sinagot niya tungkol sa sinabi ng KOJC about kay Abalos, yung pagsunod lang daw sa batas, sumagot naman siya. Pero pagdating dito sa usapin na to, wala. Nakita natin ang para sa akin na napaka-credible noong Katibinag. Kasi talagang siya mismo yung nandoon, hindi yun kung kani-kanino nang nanggaling yung information Actually, para sa akin, mas credible pa nga itong revelation ni Katibinag kesa doon sa mga lumalabas na mga videos, yung mga PIDEA leaks na yan. Kasi ito talaga nakita niya First-hand Oo, experience. talagang kitang-kita niya. At saka na-experience niya. Matagal siyang kasama ng mga to sa circle nila. Correct. Tsaka Tsaka- hindi lang yung pag-abuse sa droga ang sinasabi niya rito. Pati pag-aabuso sa mga trabahante nila, sa mga tauhan nila, talaga naman. Tsaka sana naibabalita to sa ibang mainstream media
yung ganito na hamon sa ating Pangulong sa kanila, hindi pala sa atin, sa kanilang Pangulo na si Bongbong Marcos. Tsaka ito, asahan na natin. Itong lumabas na balita na itong si BP Sara ay isa sa mga talagang nagsusulong na or talagang panig sa hair follicle drug test. Asahan na natin na may mga ibabatong panibagong mga issue patungkol kay BP Sara. O yan, yan natin. Sige, Doc, bago natin Kaya yung lead. dito ko naiintindihan kung bakit mula nung umupo siya hanggang ngayon, siya yung pinagkakatiwalaan ng Pilipino. Kasi ang sinasabi niya dito, pag ako si President Marcos, mahihiya ako talaga. Kasi yung time na yan na nag-statement si VP dyan, isa sa pinakamalakas na sinabi niya dyan, na parang, I'm not quoting her verbatim, pero sinabi niya, how to command. I will now teach you how to command, diba? So, her statement is very presidential, no? Kasi hindi ka gumagalaw eh. Bilang Vice President, no, na mandato ko yan. Pag hindi mo na ginagawa trabaho mo, I will step up, diba? At nakikita natin walang kakayanan ito si Bongbong Marcos. Wala talaga. He's so unfit to lead. Which is why it's so comforting that we are so blessed, in my opinion, that we have a Vice President who respects us na enough to respond to us, 'di ba? Hindi tayo pinabaliwala na parang wala na tayo porket naluklok na siya sa pwesto, 'di ba? At saka yung sinabi mo, Jay, no, yung media na i-cover nila ito, I don't think so, no? I don't think so. I think that there are bigger forces behind this issue, behind Bongbong Marcos. Kasama dyan ang US Military-Industrial Complex na, kasi may nagsabi nga no, sa akin na ang galing ng PR firm ni Bongbong Marcos. Sabi ko, US yan, US Military-Industrial Complex, kung kaya yung YouTube, yung Facebook, take down ang bilis-bilis, di ba? At saka may news blackout, no? So, pera yan, at saka yung pananakot, at kasama dyan ang US Military-Industrial Complex na ayaw na nila magkaroon ng Duterte, at masayang-masaya sila dito sa isang Pangulo na tuta ng kano. Tuta, hindi lang tuta. Tama yan, sinabi, dugtungan ko lang no, ni Ma'am Lorraine, nakakahiya. Isipin mo, ilang buwan, ilang taon na nating hinahamon or nire-request na magpa-drug test ang Pangulo, pero si BP Sara, wala pang isang linggo, nakababaing tao, ay tinanggap agad ang hamon. Diba? Isipin mo yun, Vice President, mas mababa pa sa'yo na babae, matapang na sumagot dun sa hamon. So, pero may tanong ako sa inyo. Sige. Paano kung mag-positive si Vice President? Let's ask her to resign. Positive. We have to ask her to resign. So, para hindi tayo double standard. Yeah, and my suggestion, no, pag nag-test siya, dapat pulido, no, dapat naka-cover ang media dyan. At saka dapat, even before that, may protocols talaga na if you test positive, ano yung steps na next na gagawin natin para mag-resign ka at mag-step down ka. Yun yung gusto ko. Para naka-institutionalize yan sa memory ng Pilipino. Ganito ang leader, ganito ang gagawin natin, and we do not deserve drug addicts in our government. Okay. Dapat talaga mag-resign si BP Sara. Oh, yeah. Pero I'm sure hindi yan magpa-positive. Kung mag-positive, magpapakalbo na rin kami parehas. Actually, terno na. kung pagbabasyan natin yung confidence ni BP Sara Duterte, hindi siya magkakaroon ng ganyan confidence kung papahamak niya sarili niya. Di ba? But anyway, I think it's about time talaga kasi matagal-tagal na rin na pinapanawagan ng taong bayan na magpa-drug test yung leader ng ating bansa. At ito na nga, at kakasa si Vice President Sara Duterte sa hamon na magpa-hair follicle drug test. Si Jason Rubrico magbabalita. Ang kahandaan na sumailalim sa hair follicle drug test. Kasunod yan ang naging hamon ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa kanya at kina Davao City Mayor Sebastian Duterte at Congressman Paulo Duterte para sila ay maging ehemplo ng mga nasa gobyerno. Pero dahil nanggaling ang panukalang batas sa kay Congressman Pulong Duterte, hinihimok rin ang pamilyang Duterte, mauna na kayo. Miski wala pa pong batas, pwede naman kayong voluntaryo nang mapakita nyo sa taong bayan na dahil kayong humihingi ng mandatory drug test, wala rin kayong tinatago.
So, ang aking panawagan, BP Sara, mahal kita, pero kinakailangan magsilbi kang ehemplo. Manguna ka na mag-hair follicle test at isama mo na yung dalawa mong kapatid. Sabi ni VP Sara, aayusin niya ang schedule ng kanyang pagpapatest. Dapat din ani ay may third party na kasali sa testing at hindi lang isang laboratory para masiguradong mabavalidate ang mga resulta. Sa inilabas na statement ni Roque, nagpapasalamat siya sa mabilis na pagpayag ng pangalawang Pangulo sa kanyang hamon na sumailalim sa hair follicle drug test. Aniya, patunay ito na sinasabuhay ni VP Sara ang leadership by example at siya ay talagang nakikinig sa taong bayan. Ang sunod namang tanong ni Roque, sino naman kaya ang sasama kay VP Sara para magpa-drug test din? Sa inihaing panukala ni Congressman Pulong, nire-require ang lahat ng elected at appointed government officials kasama ang presidente na sumailalim sa mandatory random drug testing kada 6 na buwan. Suportado ni VP Inday ang nasabing panukala na aniya ay nararapat lamang para masigurado na nasa tamang pag-iisip ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno kasama siya. Matatandaan na hinamon din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle test para pasinungalingan ang ulat na siya ay isang adik. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNR News. Talagang si VP Inday Sara, ang ganda rin ng kanyang mga binitawan na salita doon. Kasi makikita mo na para talaga siyang yung tatay niya. Yung standards ng leadership at saka ng pagmamahal sa bayan ng kanyang tatay, talagang makikita mo nagre-resonate sa kanya. Uniform sila. Parang gano'n naman talaga no? History repeating itself. Tinan mo yung nangyayari ngayon. Oo, diba? tama. Nangyari na yun Napanood ko na yan. Hindi, tsaka nagre-reflect dito sa Davao. Kasi papalit-palit sila, nagpapalitan yung mag-ama. So, ibig sabihin na nagiging consistent yung pag-aalaga nila sa Davao. So, that means that parehas nila kung magkaiba man siguro ng way ng pag-aalaga, pero bottom line here is that parehas nagagawa nila yung gusto nilang mangyari sa kanilang syudad dito Halos sa Davao weekly City. nandito tayo sa Davao. Naggagrab ako dito. Tapos lagi kong ginagawa yon na yung mga drivers, kinakausap ko lagi. Yeah. Oo. Tapos nire-record ko lang. Gusto ko lang marinig kung ano yung mga sinasabi nila. Wala pa ako nasakyan dito na umaayon doon sa sinasabi ni Torre na magulo ang Davao at merong discrepancy sa mga reportings ng mga krimen. Sabi niya yon? Talaga? Baka ka-jamming na nila, ka-jamming na ni Torre yung mga taga-Malacanang. Ayun nga, yun ang hindi natin alam. Ha? Ka-jamming ka na ba, sir? Oo, kasi pare-parehas ng mga sinungaling Yeah. So lahat sila sinasabi nila na maayos ang Davao. Kanina din may na-interview tayo, may-ari nung kinainan natin. Ayun. Napaka-peaceful. Dito daw siya pinanganak. Napaka-peaceful daw sa Davao. Di daw nila maintindihan kung saan nanggagaling yung kanilang hugot na ang Davao is hindi daw katulad ng pagkakapresenta ng mga Duterte sa It's Davao. not how they, yung kung paano image. nila- Sure. Oo. Yeah. At saka kung napansin nyo, ang mga Davaoenos, highly educated ang mga Davaoenos. Tapos on top of that, kung nandito kayo, kung napansin nyo, parang chill lang sila. Yes. Diba? Chill lang sila. Kasi mga palaki na mga Duterte yan, na-experience nila ang Duterte na administration. Bilo mo, mayors for 23 years, si PRRD, tapos susunod na si Inday, di ba? So, hindi sila katulad ng mga taga Manila na stress tayo. Kasi magdadrive ka sa Manila, pag may nangyari, may bribe ka pa, di ba? Magbabribe ka. Dito, hindi. Lahat sumusunod sa batas dito. So, now I realize na yung wellness ng mga citizens will really depend on the government, on its public servants. Kaya dito ko na-admire ang mga taga Davao at saka yung Dutertes, There is a very, very strong connection. Kasi 'di ba sinabi mo kasi na ilang years na sila dito, ba't sila naboboto? Ganun din naman si Tambaloslos, di ba? Si Martin Romualdez. Pero dito, mga Duterte, hindi nagbabayad. Speaker, walang bayad-bayad dito. Talagang mahal sila ng taong bayan. Kasi
Serbisyo. Grabe yung progreso ng Davao City, ng Davao Region, Davao City, na syempre sumunod na rin yung buong region, no? Taga dito ako, naalala ko pa yung 70s na talagang patayan. Now, it's not like that. It's very safe here. No? Yung leadership talaga ng Duterte, Yes. medyo kakaiba talagang, yun yung branding nila eh. Yeah. Doon sila nakilala. I mean, tingnan mo, asensado ang Davao. Hindi katulad doon sa iba, na ang tatagal ng politiko, sikat na sikat yung kanilang pamilya, tapos Magulo. sila yung mayaman sila doon sa lugar nila, pero yung mga nakapaligid, Yes. puro mahihirap. Halatang nagpayaman lang sa kurakot eh. Dito sa Davao, no, babalik-balik na tayo dito. Napapansin ko dito, no, dugtungan ko yung sinasabi ni Doc Lorraine at ninyo mga kapatid na dito kasi sa Davao, mga panatag po ang mga tao dito, no. Panatag ang mga tao dahil alam nila na yung leader nila is nagpe-perform at kayang-kayang pangalagaan para sa ikabubuti ng kanilang nasasakupan, ng kanilang bayan, which is Davao. Kaya paulit-ulit nating sasabihin doon, eto na talagang tayo, personally, tayo ay bumibilib dahil tayo napunta na rin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, no? Na ikukumpara natin itong Davao. I'm sorry, pero talagang maganda po ang Davao, napakalinis, organized, disiplinado ang mga tao. At ultimo sigarilyo, no? Yeah. Kung ikaw naninigarilyo ka, mahihiya ka manigarilyo dito eh. Yeah. Kasi wala ka talaga makikita na naninigarilyo. Kaya gustong-gusto They ko are dito. in. Gusto mo mag-quit, pumunta ka ng Davao. Pumunta ka ng Davao, katulad namin. No? Ako, nag-quit na ako mag-yosi kasi nandito ako lagi sa Davao. Ayoko na, hindi ako makapag-yosi. Alam mo, yung sinabi ninyo, no, na yung isang malaking kahihiyan kasi, no, sa isang leader, pag ikaw yung mayaman at ang mga constituents mo mahihirap, speaker, nakakahiya, di ba? Pero dito, si President Duterte, kung ano yung bahay niya nung nag-president siya, Yung pa rin. pagbaba niya ng presidency, ganun pa din yung bahay niya. Nakapunta na ako doon, napakasimpleng bahay. So, maliwanag. Talagang dinidikit kasi nila kung ano-anong krimen. Hindi nila madikit-dikit kay PRRD yung pagnanakaw kasi hindi siya magnanakaw katulad ninyo. Ayan ang bahay ni President Duterte. Napuntahan Pero- namin yan, ma'am. Yeah. Talagang pero ganyan yung ang itsura. kunyari pumasok ka ng pagka-speaker, pumasok ka ng pagkapangulo, pagkatapos nun, paglabas mo siguro 2 years pa lang ba, ang dami mo ng jet, 'di ba? Wow. Tapos meron ka ng billion per week. Wow, 'di ba? So, alam namin kung anong ginawa ninyo, yun ang measure ng public servants, no? Yung madugtungan natin yan. Kasi kung matatandaan ninyo, yung yumaong si Prime Minister Abe, nung na-invite dito, sabi niya parang sinampal daw siya ng katotohanan. Yeah. Kasi ang ang mga halal ng taong bayan, dapat daw hindi namumuhay parang hari. Yeah. O dapat daw sila ay namumuhay katulad ng mga pinagsisilbihan nila. Yes. Oo, ang tawag dito service standards na itong mga nasa gobyerno ngayon ay bulok. Yes. Bulok talaga. Kasi kung makikita mo, yung Davao, maganda, sampal sa mukha nila yan. Itong KOJC, ang pamunuan nito, maganda, kaya sampal sa kanila yan. Anong gagawin nila? Kailangan hindi isang Davao at KOJC ang mag-expose sa mga kabulastugan nila. Kaya papapangitin nila ang Davao, papapangitin nila ang KOJC para magmukhang sila yung maganda. Di naman sa yung sinasabi natin, pwede natin i-back up yan ng facts na yung si Dong Gonzales, merong kaso sa ombudsman. Yung JJ Suarez. yung Ano si yan? Suarez, merong kaso. Paborito yan ng Yung sa Zamboanga Plante. Peninsula na si Dalipe, di umano yung Zamboanga Peninsula ang isa sa mataas ang poverty rate dyan. Yes. So, sino pa ba? Yung Elizalde ko na di umano may mga negosyo na malaki at isa sa mga pinakamayaman ng mga congressman. So, yun ang sinasabi natin na karamihan sa mga tagapagtanggol ng mga nasa gobyerno ngayon, alam mo yun, may mga rin sila, meron din sila mga baho na itinatago. Correct. Kaya alam mo, nung nagtatrabaho kay PRRD, kasi ganun din yung tatay ko, hindi rin magnanakaw ang tatay ko, no, public servant siya all our adult life. It was so wonderful to work in government kasi yung president mo mismo, ganun yung dinidikdik niya sa utak namin. He was so humble, he was so simple. Kasi nakalimutan na natin yon na dapat ang public servant, alam mo ba yon? Nasa code of ethics yon ng mga public servants. Dapat ang public servant ay payak ang pamumuhay. Nakalimutan na natin yon. Pero ang tingin ko, ang may kasalanan dito noon, tayo din. Kasi sa totoo lang,
kapag ka yung isang public servant ay biglang dumating na may Land Cruiser, aba syempre ay yung mga Pilipino, wow, na-admire pa nila imbis na nandidiri kayo. Kasi malamang, unless ma-explain niya kung saan nanggaling yon, nagnanakaw yan. No? So, tayo din ang nagpalaki ng mga ahas na yan. So, yung pangarap ko, kaya gusto ko yung ginawa ni Ma'am Inday, no, na pinapaalala niya sa ating lahat, ganito ang public servant, I will respond. 'Di ba? At saka simple. Ganon. Alalahanin natin yun at yun ang hihingiin natin. Kasi tayo din ang gumawa ng problemang ito, itong mga magnanakaw na ito. Yan po yung tinatawag nga natin kanina na nabanggit na Duterte effect. Yeah. Yung kakaibang klaseng leadership ng mga Duterte. Yes. Tingnan nyo na lang, doon sa mga hindi pa nakapunta sa Davao, tingnan ninyo yung ang Davao City, ang Davao, tapos tingnan nyo yung kabuuan ng Pilipinas. Yes. Iba ang Davao. At yun ay hindi magagawa kung may mahinang leader. Yan talaga ang leadership will. Yan ang kailangan natin. Yan ganyang Duterte effect. Jay. Alam niyo, palagi ko nga yan nakikita sa iba't ibang social media platform na sinasabi nila, yung mga Duterte, sabi nila, yung mga Duterte, pag magpapalit-palit lang yan sa administrasyon natin. Yun ang sinasabi kasi yan daw yung ginagawa sa Davao. Maganda. Mas okay naman yun. Gusto nga natin yun. Kasi isipin nyo maigi, bakit yung Tacloban? Bakit yung Ilocos Sur? Sila lang din doon. May improve ba? Norte sila, norte. Ano na? Ilocos Norte. Ilocos Norte, bakit may nag-improve ba? Tignan nyo yung Davao. Oo, aminado tayo na talagang si PRRD, si BP Sara, at ngayon si Mayor Basti Duterte na. Pero, ang ganda ng kinakahinatnan. Diba? Anong gagawin nyo kung magiging Marcos dynasty nga tapos ultimong baha dito sa Pilipinas, hindi naman masolusyonan, wala lang din, di ba? At saka if we believe si Cathy, no, na hindi naman nila dinidisprove at this point, it's a family of drug users. Nakakatakot, Nanoy. Kasi gusto mo sa first family, kapita-pitagan. Gusto mo ba na ang president mo ay cocaine user, tapos yung may bahay niya, nagpupush ng cocaine at siya mismo ay cocaine user. Tapos ang allegations ay yung 3 anak. Diba? Ano nangyari sa Pilipinas? Diba? Ganyan ba yung dinideserve natin? Unless they prove otherwise, get that damn drug test, diba? Correct. My God, what do you... And that is the reason why, Ma'am Lorraine, no, na napaka-importante ng katulad ng Duterte brand of leadership, yung galit sa droga. Yung galit sa droga. Kasi doon po nagsisimula yan. Yes. Kung meron tayong mga leader na pabangag-bangag, ibig sabihin po noon, talagang wala po silang matino na desisyon na magagawa sa kanilang panunungkulan. At ito at hindi lang po yan, pati rin po yung korupsyon. Gusto ko lang po kayong imulat, mga kababayan, sa mga probinsya ninyo, magtanong-tanong po kayo kung sino ang mga mayayaman dyan, kung sino ang may-ari ng resort na dito, kung sino ang may-ari ng hotel na ito. Ang sasagot nyo dyan, kung hindi si governor, si congressman. So gusto ko lang po mamulat kayo na hindi po dapat natin pinapayaman yung mga ganyan. Dapat ang yumayaman, yung probinsya natin, hindi yung nanunungkulan. Tama po ba? Tama po. Dahil sila po ay nilukluk dyan para tulungan na umangat po ang ating probinsya para hindi po sila magpayaman. Kaya lang ang nangyayari kasi, tayong mga Pilipino, lagi po tayong nagbubulag-bulagan. Pagka binili yung boto natin, nakukonsensya tayo. Pag binigyan tayo ng ganitong halaga, boboto natin yung politiko dahil nakukonsensya tayo. Huwag po kayong makonsensya. Hindi po naman galing sa bulsa nila yung pinamimigay sa inyo. Boto po natin yung tunay na may resibo, yung alam natin na makakatulong sa bayan, yung hindi yung bayan yung tutulong sa kanila. Alam mo, brothers, no? Nakakangit-ngit yung mga amounts na naririnig natin na ninanakaw ng administrasyon na ito. Ngit-ngit na ngit-ngit ako talaga kasi alam ko ibig sabihin yan. Nakikita ko yan sa mahihirap. Ang mahihirap ang unang-unang ninanakawan nitong mga magnanakaw na ito at ninanakawan din tayo at yung progreso ng ating bansa. So gusto ko yung sinabi ni Sas, no? I hope that they will come, no, na pagbabayaran natin sila to the point where other civilizations, yung ibang mga tao, katulad ng mga Pranses, no, yung paano nila pinarusahan yung mga magnanakaw,
no, yung mga elitist na predatory, predatory na elitist na yan. They lined them up at binitay sila. I really hope, honestly, that we become that kind of people, that we can do this to this mga magnanakaw, mga traidor na mga public servants natin. Kasi biro mo, yung pinagnanakaw sa atin, hindi na billions ngayon, no? Dati millions lang tapos naging 100 millions. Tapos ngayon billions na, tapos naririnig pa natin trillions. Yung sovereign guarantee na siguradong kupit 'yon, no? Kukupitin 'yon. 1 to 4 trillion, 'di ba? Na henerasyon ang magbabayad nito. Pakapal ng pakapal ang mga mukha nila. But that again is our fault kasi pinapayagan natin, no? Yun. Talaga naman hindi. Sobra talaga tong mga nangyayari sa atin ngayon. Tapos hindi ba just recently yung mga Pilipino parang sila nagnanakaw, tapos yung mga Pilipino 64 pesos per 64 pesos per day. Insulto yun. Sobrang insulto talaga noon sa ating mga kababayan. Pero ayan, basahin natin yung isang natin. 64 pesos. 64 pesos per day. I-divide mo into 3. So, ibig sabihin, every meal is 21 pesos. Ang dami nang nag-content nun. Tinaray nila kasi parang challenge eh. Habang sila namumuhay ng marangya, habang sila sa SONA, 10,000 ang isang tao. Sakit, diba? Isang tao. Tapos dito sa Pilipinas, yung mga ordinaryong Pilipino, 64 pesos 64, pero itinaas nila to 90 plus naman. Itinaas nila ng 90 plus. Wala pa 100. So, ganun pa rin. Kasi ang dami ngayon na nagkalat sa social media na mga content tungkol dyan. Tinatry nila na kumain sa halagang 22 pesos. Wala, hindi talaga kinakain. Kahit talaga. anong tipid nila sa 64 pesos, wala, hindi talaga kaya. Ang matindi nito, inuulit-ulit nilang sinasabi to para siguro, alam naman nila mga Pilipino matiisin eh. Siguro, ina-expect nila na okay na lang sa atin. Tatanggapin na lang natin. Oo, diba? Totoong matiisin ang Pilipino. Pero pag napuno, lagot kayo. Baliw na baliw pag magalit ang Pilipino. Talagang iniipon, no? Tsaka ang sakit-sakit pakinggan nun, 21 pesos. Parang hindi na tao yung pinag-uusapan yun. Ganun talaga yung tingin itong administrasyon. Lalo na sa mahihirap, parang ang tingin lang talaga nila, pwedeng tapunan mo lang ng 21 pesos ng ganyan, di ba? Tapos at a time when hunger is at an all-time high, at saka poverty is off the roof, ang poverty rates natin ngayon. Talagang walang puso ito. And do you hear anything from this president? Wala, no? So ito po yung resulta ng paglalagay ng mga leader natin na wala talagang alam. Yeah. Diba? Yeah. Kasi ito, napaka-simple lang po ng logic nito, mga kapatid, no? Kung ikaw ay pumupunta sa palengke at alam mo yung mga presyuhan ng mga bilihan gulay, karne, isda, bigas, you will come up with the right amount kung magkano ang ginagastos ng bawat Pilipino kada araw. So ito halatang hindi nila alam. Kahit yung presyo siguro ng gulay, asin, asukal, bigas, hindi nila kasi mali eh. Mali po yung kanilang projection eh. Mali yung amount. Yan nga, magkano ang ng ulam ngayon? Isang order, 60 pesos. Tapos bibili ka ng isang kanin, 20 pesos, 80 pesos na agad eh. Pero hindi pa nabubusog. Pero alam mo, Master Judea, kahit nung time ni PRRD, meron din ganyan eh, parang very ridiculous na price na sinasabi nila, dun mo isasabihin, basta yung definitions nila ng poverty. Kumar Joseph, ano ba yan? Ang liit-liit. Pero hindi masakit, hindi ganun kasakit katulad ngayon. Kasi yung president natin noon, nagtatrabaho. At saka talaga nakita natin may puso sa mahihirap, bumababa at talagang pumupunta sa pinakalibre. I'm telling you na nakita ko talaga yata lahat ng sulok ng Pilipinas kasi kasama ako ni PRRD, di ba? Yes. Pero itong president na to, sinasamahan ba niya tayo sa kahirapan? Parang hindi eh. Talagang hindi natin siya maramdaman, no? So, dugtungan ko yung sinabi ni Mama Lorraine. Alam niyo, kaya kung mapapansin niyo ngayon, halos ang daming galit ng mga at nagtutulong-tulong ng mga politiko laban sa mga Duterte kasi nung panahon ng Duterte nadyeta sila sa pagnanakaw sa kaban ng bayan.
No, na-dieta sila kaya ngayon nagtutulong-tulong sila para bawian ang mga Duterte para malaya na naman sila na makapagnakaw sa kaban ng bayan. Sige, meron tayong balita tungkol dyan. So, sino kaya ang pwedeng kumain ng almusal, tanghalian at hapunan sa halagang 21 pesos? Iyan ang tanong ng isang ekonomista matapos ngang sabihin ng NEDA na kung may 64 pesos ka na budget para sa pagkain sa buong araw ay hindi ka maghihirap or naghihirap. Tanong pa ng ekonomista, may mabibili pa ba sa ganyang halaga? Ayan, kaya narito ang balita ni Jane Cognita. Wala ka namang bibili sa 21 pesos eh. Kahit sa tindahan, chichirya lang siguro. Pero sa pagkain, itlog lang, tama. Kulang pa yun. Wala pang kanin yun, te. Malaking kalokohan yun, ma'am. Kahit bata, bigyan mo 21 eh, baka pagalitan ka pa eh. Sabihin eh, isang kainan lang yun, mamamasahe pa. Kung sa 21 na pag lumagpas ka, talagang hirap pagka noon lang ang budget mo. Isang malaking kalokohan ayon sa ilan nating kababayan ang sinabi ng National Economic and Development Authority o NEDA na nasa halagang 64 pesos na food budget kada araw para sa almusal, tanghalian at hapunan ay hindi na raw maikukonsiderang mahirap ang isang Pinoy. Ibig sabihin, tila nakakaangat ka na sa buhay kung mayroon kang budget na 21 pesos kada kain. Pero dahil nga sa mataas na presyo ng bilihin ngayon sa merkado, tanong ng isang ekonomista, mayroon pa raw bang mabibiling pagkain ngayon sa halagang 21 pesos? Tanong pa ni Dr. Michael Batu, sino raw kaya ang pwedeng kumain ng almusal, tanghalian at hapunan na mayroong 64 pesos na budget kada araw? Hindi din nila pwedeng lokohin ng taong bayan. Alam ng taong bayan kung naghihirap sila o hindi. Aminado naman ang NEDA na hindi na napapanahon ang ginamit nilang batayan sa pagdetermina ng food poverty threshold. Tingin naman ni Bato sa naturang pahayag ng NEDA, Itong nangyayari sa atin ngayon, parang niloloko ng mga economic managers yung kanilang sarili kasi nga yung measures na ginagamit nila ay hindi ito accurate at it doesn't reflect really what is going on sa reality. Naniniwala si Batu na kaya hindi ina-update o itinataas ang food poverty threshold ay para pagtakpan ang tunay na bilang ng mga mahihirap sa bansa. Kung susundin anya ang international standards sa pagsukat ng food poverty threshold ay tiyak na lolobo ang bilang ng mga mahihirap at magiging sampal ito sa sinasabi ng gobyerno na haka-haka lamang daw ang kahirapan at kumukonti na ang bilang ng naghihirap nating kababayan. Ito si Jane Conitang, yung citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Nako po, malapit sa puso ni Jay ito. Ay, oo. Yun nga, no. Okay naman sana tong 60 pesos, 64 pesos. Kung may kung may bawat branch sa buong Pilipinas ng Waxis. Oo, kasi Waxis abot kaya ng yung presyo niyan, abot kaya ng kulang pa din. Buy one get one nila 90. Oo. 99 pesos. 90. Ano na rin, kaysa sa iba, magkano? Nasa 150 plus. Hingi na lang kayo kay Mayor. Masarap pa. Oo, masarap pa. Diba? Kasi yan. Itong hayop na to. Itong hayop na balita na to, talagang matatawa ka. Kasi kung mapapansin mo, magkano na ba kilo ng bigas? 65. Mabuti, meron ako nakita sa social media na yung pagkain ng aso 40. Diyos ko naman, kahit man lang sana yung pagkain ng aso May pababain. picture doon May picture nun, may picture. Para nakakadagdag pa dito sa sakit, no? Yung sinabi ni Presidential Assistant, Presidential something on poverty si Larry Gadon na haka-haka, parang ini-imagine lang yung kahirapan, 'di ba? So, ganun pala yung tingin ng administrasyon na ito sa kahirapan, hindi seryoso, no? At naalala ko tuloy yung sinabi ni President Duterte sa amin, no, na kung ikaw ay politiko, wag kang papasok diyan kung hindi mo mahal ang mahihirap, kasi ang mahihirap ang meron lang sila gobyerno, at pag hindi natin ginawa ang trabaho natin, sila ang unang maghihirap, no?
Parang walang ganong mindset dito ngayon. Party-party lang, Malacanang, may Dok Lorraine, ang fireworks mga ano, pa. ako Diyos ko, Yeah. ang mga addict kasi, hindi naman yan nagkakakain. Ah. O, ganyan ang mga addict, hindi nagkakakain. Kaya, okay na sa kanila yung ganyang budget kasi hindi naman talaga sila nabubusog in the first place. Hindi sila nagugutom. Kaya ganyan. Siguro yun yung panuntunan nila. Pero 10 years ago pa yung studies na yan. Tsaka speaking of Larry Gadon, asan na si Larry Gadon ngayon? Baka idea niya yan. Hindi, simula nung sinabi niya yung haka-haka lang ang kahirapan sa Pilipinas at maraming nagalit ng mga kapwa natin Pilipino dun sa sinabi niya, biglang nawala to. Baka pinagsabihan siya. Baka napagalitan. Salamat naman at may ginawang tama. Oh, sure. Tama, dapat tumahimik ka dahil hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo. Correct. That's Meron right. akong chismis dyan. Ano? Mamaya ko sasabihin sa vlog ko. Ay, Banat ba? Galing. Parang abangan nyo na lang, ha? Ganda Oh, pero mamaya. pasok mo dun, ha? Pero mas lalo natin painitin ang ulo ninyo. So Sige. dahil dito sa yung kaninang nangyari na yung mga nagja-jogging ng mga kapulisan dyan. Meron tayong balita dyan. Sinermo na ng dating opisyal ng NTF-ELCAC ang mga armadong pulis na nagja-jogging sa harap ng central headquarters ng Kingdom of Jesus Christ. Ang mga banateros, pareho namang natatawa at naaawa sa sitwasyon ng mga pulis sa Davao City. Si Jason Rubrico magbabalita. Naka-counterflow pa kayo. Huwag kayong pumanig sa Pangulong immoral at bangag! Sermon ang inabot ng mga armadong pulis na nagja-jogging sa tapat ng central headquarters ng The Kingdom of Jesus Christ mula kay dating NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy nitong umaga ng Biyernes. Ito na ang ika-4 na beses na nag-jogging ang nasa 2 platoon o pulutong ng kapulisan sa harap ng KOJC Religious Compound. Magkahalong emosyon naman ang naramdaman ni Badoy sa kanyang nakita. I was enraged. Galit na galit ako. Tsaka, malungkot din. Nalulungkot ako kasi kilala ko naman ang pulis, di ba? Katrabaho ko sa ELCAC yan eh. Tsaka alam ko yung kabayanihan nila. So, nakita ko reduce na sila sa ganyan. Tormentor ng mga taong bayan. Dagdag pa ni Badoy, nakikita niyang nahihiya ang mga pulis sa kanilang pinaggagawa dahil aniya pumasok ang mga ito sa nasabing propesyon hindi para maging kontrabida kundi para maproteksyonan ang bayan. Ani Badoy, binababoy ni Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng institusyon ng gobyerno kabilang na ang pambansang pulisya. Anong ginawa ni Bongbong Marcos? Diba? Talagang sinisira niya ang mga institusyon natin. Sinisira niya ang PNP, ang AFP, katulad ng ginawa ng tatay niya. Parehong-pareho sila ng tatay niyang diktador, pasista, magnanakaw. At walang totoong pagmamahal sa bayan. Yan yung nakita ko. Siya ang presidenteng walang moralidad itong Pangulong ito kasi siya ay lulong sa droga. Yan ang paniniwala ko hanggat hindi siya magpa-drug test. Kasabay ni Badoy, nasaksihan din ng mga banateros ang pagja-jogging ng mga armadong pulis sa tapat ng KOJC Religious Compound. Natatawa na naaawa ang banatero sa sitwasyon ng mga pulis sa Davao City. Nawawala yung credibility ng mga kapulisan natin dahil sa ginagawa ng ibang mga leader. Hindi ko nilalahat, no, kasi marami pa rin mga matutinong pulis. Yung nangyayari lang dito sa Davao, medyo nakakatawa and at the same time nakakaawa doon sa mga junior officers kasi wala silang magawa eh. Wala silang magawa kung anong sabihin sa kanila yung gagawin nila. Pag pinapanood mo siya sa TV, parang wala lang eh. Iba pala talaga kapag ka nandito ka, tapos personal mong natutungayan. Iba yung pakiramdam, parang kinikilabutan ka na pinagpapawisan ka na naiihi ka na hindi mo alam. Kasi nakakatakot pala talagang makakita ng mga pulis na naka full battle gear. Tapos ganyan tumatakbo in groups. Sa nakikita natin ngayon, tineterrorize talaga nila itong kahabaan ng kalsada na ito, ng airport road na ito. Nakakatawa. Kasi una, alam natin pagka mga kapulisan, sila yung tigapagpatupad ng batas. Pero kanina sinira nila yung batas. Kasi una, bawal yun eh. Counterflow. Tsaka nagtataka ko, kaya nga tinanong ko dun kanina sa kanila, Sir, masikip ba sa kampo nyo? Kasi bakit sa National Road kayo nagja-jogging? Pwede naman nila gawin sa kampo nila yun. Wala.
Samantala, ipinahayag naman ni Badoy ang kanyang pagsaludo sa mga KOJC missionary na sa kabila ng panghaharas ng mga kapulisan sa kanila ay nananatili pa rin silang masayahin at positibo. Bilib na bilib ako sa restraint ng KOJC, no, na ito pala yung dinadaanan ninyo for the past how many months na, yung intimidation, yung harassment, yung pananakot na, pero when you're here, the people are still filled with joy at saka willing to stand their ground kasi naririnig ko ang pagkakaintindi ninyo pag ito ay nasaling nila ang KOJC, buong Pilipinas kaya nilang gawin ito. So the Filipino people owes the KOJC a debt of gratitude na kayo ang first line of defense ng Republika. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNOI News. At magpapatuloy ang pagbabantay ng banateros at ng bagong-bagong banatera na si Doc Lorraine Badoy, kasama sila Banat Nay at saka sila Sister Nori, dahil meron pa nga pong panibagong information na nakarating sa atin na either Linggo ng madaling araw or Lunes ng madaling araw, sila ulit papasok, hindi lang dito sa Central Compound, kundi pati sa Glory Mountain at sa Prayer Mountain. At meron ding information na posibleng magtanim ng droga at armas para, ayun nga, katulad ng lagi natin sinasabi, mapasama ang reputasyon ng KOJC at mapatunayan nila na mayroong mga illegal na mga aktibidades na nagaganap sa mga behind the walls of KOJC, and magdadala daw sila ng mga truck. Panggiba ng mga dingding. Mga pader. Panggiba ng mga pader. 1,500 personnel daw ang inihanda nila. Di umano. Okay. And we will be here. We will be here. Magbabantay po. Kasi katulad lang lagi nating sinasabi, ito po ay pinaghirapan ng bawat isang miyembro ng KOJC. Ito po ang kanilang buhay. Ito ang kanilang tahanan. Pag ito ay sinira ninyo, pag ito ay binastos, binalasubas ninyo, parang tinanggalan nyo na po sila ng buhay. Dahil itong sanktuaryo na ito, dito sila nabuhay, dito sila nabubuhay, at nandito ang kanilang buhay. At saka parang yung message ni President Bongbong Marcos dito, wala akong pakialam sa batas. Wala akong pakialam sa inyong lahat. No? Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Diktador ako, pasista ako, katulad ako ng ama ko, no? Na sinipa ng Pilipino. No, yan ang naririnig ko sa kanya, na siya ang masusunod, strong arm, di ba? Wala siyang pakialam na sacred ground ito, na religious organization ito, dito nakatira mga church workers, pinaghirapan ito, yung pag-build nito, walang ninakawan dito, lahat ito pinaghirapan ng bawat member, walang pakialam itong Pangulong ito. Gagawin niya kung anong gusto niyang gawin, and which includes yung pagkamkam, pag-sequester ng property na ito. Tingin namin yun ang isa sa pinakapunto na gagawin nila. Isa sa pinakalayunin. Ang kunin lahat ito, kamkamin. Imagine. Coach Oli, alam mo ba na kaya may posibilidad talaga ito itong mga mangyayari na to. Bakit? Meron daw meron tayong natanggap na information na meron daw paayuda concert. Ayan. Ang party list na Tingog, PBA Marino, QND at Tamper. At pwede daw na ang presidente ay pumunta dahil dyan. Siyempre, baka meron silang gustong iregalo. May paalala ko lang, medyo, una, illegal yan. Kasi, hindi pwede, kahit masabihin natin may warrant of arrest, diba? Or maggawa na naman kayo ng bagong warrant of arrest, hindi po pwedeng pupuntahan nyo, susugurin nyo yung 4 na lugar. Hindi po pwede, dapat alam nyo, may probable reason kayo na yung taong gusto nyo hulihin nandoon. Hindi pwedeng nasa Kingdom si Pastor or tapos nasa Glory Mountain at the same time, tapos nasa Prayer Mountain. Kaya paalala lang sa inyo, baka hindi nyo nakukonsulta sa inyong mga abogado. Ito kasi na itanong na namin sa aming mga abogado dito, yan po ay literal na illegal. So hindi nyo pwedeng gawin yan at ang balita natin ay magdadala pa ng man-truck at gigibain itong dingding dito. May mga baril hindi din. Pwede yan. May mga baril din. Meron din mga baril. So, bakit hindi nyo magaya yung mapayapang ginawa ng NBI? Yun. Ganyan.
Kung may hahanapin kayo sa loob, pwedeng gawin na sa maayos na paraan, sa legal at professional na paraan. Kasi, may tanong ako sa iyo, Oli, no? All this time na nangyari itong freak show na ito ni Marcos, no? Nakita mo ba, with the case of KOJC, sumunod sila sa batas or meron man lang ka ba ikaw nakita na may layunin silang sumunod sa batas? Doon nga po ako nagtataka, Ma'am Lorraine. Kasi yan ang sinasabi nila. Ang batas ay batas. Pero sila hindi sumusunod. Hindi ko maintindihan. Iba talaga sinasabi nila, iba ginagawa. Kaya hindi natin masisi ang taong bayan kung tawagin silang mga ipokrito, mga plastic, mga orokan. Iba-iba eh. Ito na lang sa ICC. Diba? Wala silang sinusunod. Wala silang... hindi ko alam kung paano nila tutulungan ang bayan ng ganyang attitude. Tapos, puro sila panglabas. Kaya sila aktibo dito kasi yan nga, may nababalitaan tayong di umano na sila'y pupunta rito para mamigay ng ayuda. Eto na naman po sila sa ayuda. At posible daw na baka di umano pumunta si Bongbong Marcos. So, magpapakitang gilas na naman sila. Pwede, walang masama magpakitang gilas. Do it the legal way, professionally. Hindi pwedeng sino-shortcut yung mga bagay-bagay. But Oli, no, yung sinasabi mo, yung concert, yung ayuda, ano ba yan? Gawain ba yan ng marunong magsilbi sa bayan? Yan lang yung kaya mong gawin. I mean, you cannot ask, hindi talaga sila marunong. Bang ginawa ni President Duterte, for instance? Build. Infrastructure. He was a quantum leap president, no? Na inaangat niya yung kahirapan, napabagsak niya ang CPP. Ganon. Ito ang alam lang niya kung ano yung pinagagawa nila all these years. Ayuda, pa-concert, o pananakot. No? So, they're going to be spending na naman, napakaraming pera na naman ito ng taong bayan, na imbes na pumunta sa pag-generate ng jobs, no? Job creation, para sa infrastructure, ganyan hanggang dyan lang yung level, parang barangay captain, no, itong president natin. Tama talaga si PRRD, wala kayong mga alam na nandyan sa Malacanang ngayon. Jay. Saka pagtataka ko lang, anong connection nung mga, sabi nila, sisirain nila yan, no? May dala silang mga bako at sisirain nila yung mga pader. Wala namang connection yung na yun. Yung NBA nga nakapasok dito ng marangal eh. Nakapasok sila ng walang nangyaring gulo. 'Di ba? Pakiusapan lang sana nila yung mga tao dito. Huwag niyo na sana idaan sa sa dahas yung pagpasok niyo rito sa KOJC. Malayan naman kayo eh. Pinapayagan naman kayo eh. Pero yung sisirain niyo yung mga sinimulan at dugot pawis ang nilaan ng mga membro ng KOJC para mabuo yung mga gusto nyong sirain dito, hindi ho tama yan. Kapal na ng mukha nyo pag ginawa nyo yun. Ang totoong kwento dito, no, mga kababayan, kung bakit ba ganito kaatat, no? But desidido lahat, no? Imagine, 2 battalions, CIDG, SWAT, meron pang snipers, 'di ba? Lahat 'yan, no? May helicopter, etc. To really just look for one man, no? And to serve 4 or 5 warrants of arrest. Excessive. Bakit? Ang totoong kwento dito, Amerika ang nasa likod nito. Bakit nila kailangan makuha si Pastor? Si Bongbong Marcos ay tuta ng kano at sumusunod lang sa utos ng kano. No, biro mo, ibinibigay niya ang isang Filipino citizen na under oath, no? Mandato niya to protect all citizens, including this citizen, Pastor Quiboloy. And yet, kasi hiningi ng Amerika sa kanya, ibibigay niya. Bakit niya ibibigay? Kasi meron silang kasunduan. Yan ang ano namin, yan ang teorya namin. At tingin namin, totoo, nothing makes sense right now na kailangan nilang dukutin si Pastor para magkaroon sila ng rendition. Ang rendition, ibig sabihin kukunin si Pastor at papatayin siya. Bakit nila gagawin yon? Kasi nagkaso sila kay Pastor
4 or 5 years ago at yung mga kaso na yon ay puro imbento. Bakit nag-imbento ang Amerika kay Pastor? Kasi si Pastor, bawat state sa Amerika meron. So it was very progressive at nagbibigay sila ng tax-free na pera sa isang Pilipinong pastor at hindi yan kaya ng Amerika kasi Amerika ay napaka-racist at mukhang pera. So nasasaktan sila pag pumupunta si pastor na naka-private jet na ang sumusunod ay limousine at nakatira siya sa mansyon, kaya sila nagtanim ng mga fake na kaso, no? At as a result of that, akala nila titiklop si pastor kasi tingnan Pilipino yan, matatakot yan sa Amerikano. Hindi natakot si pastor at he can afford the best legal team which is what he has. He has around 20 plus legal lawyers, mga Harvard graduates. So nagulat ang Amerika dito na pwede pala yun. Hindi nila akalain na tatayo ang Pilipino sa kanila. So lagi nilang pinopostpone yung hearing. Pero ngayon, hindi na nila kayang i-postpone hanggang November na lang. So napaka-emergency talaga sa kanila na kailangan madukot na nila si pastor at mapatay. At yan si Bongbong Marcos, yung president na yan, yung tuta ng kano na yan, nagbinibigay niya tayo sa mga Amerikano, yan ang ginagawa niya sa isang Filipino citizen. No? And speaking of November, eleksyon na po sa Amerika. By November, December, iba na presidente nila. Kaya naghahabol yung mga yan. Naghahabol yan sila dahil matatapos magkakaroon ng bagong leadership. So kung ano man yung mga plano ng mga nakaraang administration, sigurado, yung uupong bagong presidente nila doon, malamang sa malamang, mabura lahat ng mga efforts nila. Mag-iiba na. Mag-iiba yan. So at kaya yan... Ang ginagamit nilang pang-pressure kay Presidente, yung kapalit yung EDCA. Yeah, mga EDCA sites, mga ill-gotten wealth nila. Oo, kasi magtataka tayo, dati sinabi, hindi pa papasukin ng Amerika. Oo, itutuloy niya yung foreign policy, diba? no? Pero biglang nagbago ng tono. Hindi nga natin alam, baka yung mga Afghan na refugees, baka nandito na Karakter talaga niya yan, parang paiba-iba eh. Sinungaling. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Ang drug addict ganun, sinungaling. Oo, kasi kalat-kalat yan. Hindi po kami nagsabi niya, nakalat po yan kahit sa ibang mainstream media, yung sinabing hindi pa papasukin. Kaya nakakagulat, nung naging presidente siya, iba yung pangako, iba yung ginawa. Tsaka marami ng kasinungalingan na napatunayan natin na kasinungalingan na nanggaling sa kanya, sa ICC. Pwede ko bang i-underline lang yung sinabi ni Oli J. Excuse me, ni-interrupt kita, I'm sorry. Pero yung pagpunta, nung pag-upo, nung nangangampanya siya, sabi niya, itutuloy niya yung foreign policy ni President Duterte. Friends to all, enemies to none. Tutuloy niya yon. And even a few weeks nung president siya, tinutuloy niya. Pero nung nagpunta siya ng Amerika, no, early on, biglang nagbago. Bakit siya biglang nagbago? Ang tingin namin, kasi merong agreement with the US na ibibigay at i-release yung frozen na wealth, na stolen wealth, ninakaw ng mga Marcos sa mga Pilipino, finally i-release sa kanila. Sa madaling salita, no, itong nabibinbin na gera na nandyan sa atin ngayon, gagawain ni Marcos yan at ipinagpalit niya tayo sa pera. Yan. Napakamalagim ng administrasyon na ito. Bangungot. You know, dugtungan ko na rin yung sasabihin ko dun sa sinabi ni Ma'am Lorraine, yung speaking of secret deal. Baka kakabato nila ng ang Duterte at China ang may secret deal, pero inililis lang nila tayo sa tunay na issue, at baka nga talaga ang administrasyon at ang Amerika ang may tunay na secret deal. Ganun naman talaga ang mga kriminal eh. Sa bagay, mahilig silang isisi sa iba. Isisi sa iba. At magaling silang maging mag-mind condition sa mga tao. Kasi katulad niyan, 'di ba may pa-concert ngayon na naman, may pa-concert pa ayuda. So kung sakali man na sumugod dito si Diwata, si Torre, at sumugod yung mga bataan niya rito, may may pang-propaganda na naman sa mga tao. Para hindi na naman sila masilip. Speaking of extraordinary rendition na pinaliwanag kanina ni Dr. Lorraine Badoy, sa Senado, klarong-klaro yan. Hiningi ni Sister Nori sa PNP na haharap si Pastor Apollo Kibuloy sa
lahat ng korte sa Pilipinas, basta lang mangako kayo na hindi ninyo siya ibibigay sa mga kano. Basta lang walang foreign na influence na na pumasok. Pero ang PNP, ang sagot lang sa kanila is isuko nyo, and then ipakikita namin sa inyo yung human rights. So hindi nila kinonfirm. Sa madaling salita, kung hindi sinusuko, i-violate yung human rights. Ibang Parang klase ganon. din, ano? Ibang klase din itong si Torre, no? Tsaka si Marbil. No? Grabe. So, ano na mangyayari ngayon sa Pilipinas, no? Ganyan yung mga leaders natin. Kaya yan, Master Judea, yung lead natin patungkol dyan sa issue na yan. Okay, so ito na nga, mga kaduda-dudang aktibidad at kilos ng mga individual sa harap ng KOJC compound sa Davao City, dumarami na at kapulisan na patuloy na nagmamanman sa harap ng Kingdom of Jesus Christ Religious Compound sa Davao City, tila mga bulag, pipi at bingi. Ang detalye mula kay Jane Domingo. Bakit kayo nandito? Umiiwas ng tingin. Bakit kayo nandito, boss? Bakit kayo nandito? Bakit kayo nandito, ma'am? Boss, taga Davao kayo? Boss? Taga Davao kayo, boss? Mistulang mga bulag, pipi at bingi. Gusto na makasalita? Magandang umaga po, ma'am. Narinig na may boses naman sila. Nandito ang pulis na patrol highway. Meron kami technical forces. Pangalan, huwag po kayo matakot. Bakit po kayo takot magbigay ng pangalan? Tumatakbo kapag kinakausap. Ganito na ang imahe ng mga kapulisan sa harap ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Kaya't hindi maiiwasang magtanong ang mga miyembro at misyonaryo nito kung pulis pa nga ba mga ito o ito na ang bagong patakaran ng kapulisan. Dagawidyes, ito nila ang Davao. Masuya sila sa ating mga pulis na sa mga tubangan ka rin. Maliban pa riyan kasabay ng mga biglaang pagkakaroon ng illegal checkpoints na nakaswat uniform sa harap mismo ng compound, armadong puwersa na hindi sumasagot at nagbibigay ng dahilan kung bakit biglaan silang nagposisyon sa harap ng compound, ay dumarami na rin ang kahina-hinalang kilos ng mga tao na tumatambay o dumadaan sa harap ng naturang compound. Kamakailan maliban sa mga pulis na nagpipicture at kumukuha ng video ng mga sasakyan o taong palabas ng compound, ay isang babae naman na kasama ng kapulisan ang nakunan din ng video na pasimpleng kumukuha ng footage habang nasa harap ng compound. Pasado alas 4 ng umaga nang dumating ang babae na nagtungo sa madilim na bahagi ng overpass kung saan nandoon ang mga pulis na nagmamanman sa harap ng KOJC compound. Habang mag-aalas 6 naman nang lumipat ng posisyon sa harap ng compound kasama ang pulis na nobyo umano ng babae, kung saan siya naaktuhang kumukuha ng video. Nakapagtataka ng lapitan natin ang babae. Tinatanong pa lamang natin kung nagve-video ito, ay agad nang pinakita ang cellphone na parang handang-handa kahit hindi naman natin hinihingi. At matapos ang ilang oras ay umalis na ito sakay ng motor ng pulis. Kung hindi naman sumasagot ay tila uma-attitude na rin ang mamang pulis na ito, tulad na lamang ng nakunang video na tinapik ng HPG Police ang kamera ng sibilyan na nagtatanong dito habang nagtitikit. At kung hindi pa ito sapat, ay katakataka rin ang ginagawa nitong mga butas sa pader ng nagkakanlong na private property sa mga ito sa harap ng Kingdom of Jesus Christ compound na maaaring maggamit upang makapagmanman sa KOJC compound nang hindi nakikita. Agaw atensyon din ng ilang araw ng ginagawang pag-jogging ng mga ito na naka-full battle gear sa harap mismo ng mga gates ng compound. Ito'y ilan lamang sa mga kahina-hinalang kilos at kaganapan dahil sa patuloy na harassment at pagkitil sa karapatang pantao ng mga miyembro at misyonaryo ng Kingdom of Jesus Christ mula sa mismong kapulisan
na dapat sana'y nagpapairal ng batas na ngayon ay maituturing ng mga skalawag at NPA dahil sa mga kahinahinala at iligal na asla nito sa mga miyembro at misyonaryo ng KOJC. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News. Ayun na nga, so pag-usapan natin kung ano yung mga na-experience natin dito kasi kanina kami ay nakasakay, papunta na kami doon sa ating hotel, nakasakay kami sa SMNI pick-up. So nakita natin na yung mga sasakyan before tayo, pinapara nila. Ay, hindi nila pinapara, pinadidiretso. Pero nung SMNI na, pinababa lahat ng bintana. Tapos, ang nakakatawa, tinanong kung saan kami pupunta. Parang, tama ba naman yun? Natanungin ka, pribadong tao ka kung saan ka pupunta. So, ano yun? Anong klaseng ano yun? Anong klaseng protocol yun? Saka Boss Dada, may nagbi-video, ha? Oo. Yung ibang mga dumadang sasakyan, hindi binibideo. Hindi binibideo. Pero tayo pagka binibideo. SMNI binibideo. At di umano, itong mga sasakyan ng KOJC, nakuha na nila lahat ng plaka. So alam na nila, pag dumaan yan dyan sa checkpoint, dito sa may bandang Jollibee Park, dyan sa unahan ng airport, basta kasasakyan na galing dito, talagang lahat yan bubuksan nila. So singled out talaga ang mga taga KOJC. Katulad na yan, nakita sa balita, private property, nandoon na sa loob ang mga polis at binubutasan na yung mga dingding para talagang makapagmanman sa KOJC. So akala ko ba, police visibility yung inyong pakay dito. Bakit ganyan? May mga pagbubutas pa, surveillance, meron pang di umanong military intelligence group na nagbabinoculars, kumukuha ng mga videos na pag nilapitan mo, iiwas, aalis, tatakbo. So nakakatakot talaga ito. Kanina dun sa jogging na yan, ako talaga, personally, medyo kinabahan din talaga ako. Kasi sabi ko nga, hindi normal sa mga katulad natin, sa makabagong henerasyon na makakita ng ganito. In full battle gear po ano sila, grupo-grupo sila na tumatakbo. Alam naman natin na merong threat na pasukin ulit itong mga compounds na ito at mag-conduct na naman sila ng illegal na pagsiserve ng warrant of arrest or raid. Kaya tayo, yun ang unang-unang talagang naramdaman ko. Medyo kinabahan ako, at the same time, nabilib ako sa mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Kasi everyday nilang inaano ito, everyday nila na kinakaharap ito at nararamdaman ito. Meron pa kaming kagabi, nag-ikot kami dito, iba yung mga nandoon sa nagbabantay sa likuran ng part ng compound, masayahin sila. Pagdating namin dito sa harap, di sila nagsasalita. Tahimik sila, bagsak yung mga balikat nila. Then sabi namin, bakit? Ang sagot sa amin, kasi iba ang stress dito sa harap. Kami mga nandirito sa harap, stressed kami talaga dahil araw-araw mo nakikita na ganyan, yung mga paikot-ikot na mga polis. So kawawa talaga yung mga tao dito na natunghayan din naman natin, wala naman silang ibang ginagawa kundi magdasal lang. Doc Lorin. Yung kanina yung sinabi mo, no, ganun din yung pakiramdam ko na iba yung napapanood lang natin at iba yung nandyan sa harap mo na may mga hawak na baril, no? Tapos ang dami pa nila, pulutong yan, ilan yan, di ko mabilang, di ba? So, pero siguro unlike you, parang ako kasi, syempre may takot ako, pero mas nagagalit ako. Pag ako tinatakot, mas lalo ako nagagalit. Kasi alam ko hindi dapat ako natatakot dito. Mga katrabaho ko, ang kapulisan nung panahon ni PRRD, umaakyat kami ng bundok. Tanong mo pa sila, 5 oras kami naglalakad, nagmumotorsiklo hanggang sa kaduluduluhan. So alam ko ang kabayanihan nila. At alam ko din alam nila kung paano humawak ng kapangyarihan at naiintindihan nila yung tinatawag na sacred contract. Meron kayong agreement talaga bilang taong bayan at saka sila na nasa kapangyarihan. Na kapag meron kang kapangyarihan, lalo na kapag kabaril, hawakan mo yan ng maayos at ikaw ang magpapakumbaba. Kaya ako nagalit kanina kasi nakita ko na habang binivideo natin sila, nakikivideo din sila. Yung hayagan ba, in your face, di ba? In your face, na para bang equal tayo. Hindi tayo equal kasi meron kayong baril. At yung ginagawa ninyo sa KOJC, inaaraw-araw ninyo sila, na tinatakot nyo sila ng ganyan, yung taong yan. No? So, ito yung ginagawa ni Bongbong Marcos na ginawa din ng tatay niya. Buhay na ako noon, martial law baby ako.
No, so kasi sinabi ni Dada parang hindi siya sanay sa ganyan. Ako naaalala ko ito. No, yung tatay ko, ano siya noon, congressman siya noon nung time na yon, yung CONCON delegate siya na-declare ang martial law and against Marcos siya. Kasi si Marcos noon, nagsinungaling at nagbayad. So, katulad nung anak niya. And my father was against him. So, pinuntahan yung bahay namin. So, grabe yung takot ko dyan. So yan yung nakikita nyo ngayon, umuulit na naman ang kasaysayan sa atin. At yung lagim ng martial law, bumabalik yan dito. And every day, yung mga taga-KOJC, experience nila, yan ang lived experience nila, naging reality nila dahil kay Bongbong Marcos, sa ating president na nakaupo dyan ngayon, na walang pakialam, puro ayuda, puro pa-concert, at saka talagang hell-bent siya, desidido siya, nasisirain niya ang KOJC. Kaya may batas o kaya wala siyang pakialam. Wala siyang, ito ang president na sinasabi niya sa atin, mga Pilipino, wala akong pakialam sa batas. Ako ang nakaupo dito, ako ang batas. Kahit na ano, pwede kong gawin sa inyo. Kaya kami nandito ngayong gabi. Kaya kami lumalaban at kaya itinataya namin ang buhay namin. Kasi hindi na namin kayang yung magko-continue pa at matutuloy-tuloy ito sa buong bansa. Alam mo kanina, Ma'am Lorraine, nung pinuntahan natin yung mga pulis, dami nilang pulis doon eh. At gusto nyo silang makausap, di ba? Yeah. Tumawid tayo, ang dami nila doon, so police visibility. Nung dumating kayo, ayan, bigla silang naglaho. Yeah. Oh, ayaw kanilang kausapin. Ayan, nawala na sila yan. Isa na lang ang para natira si dyan. Sir, no? Yan pa daw yung pinakamabait. niya. Oh, siya lang. Yan pa yung pinakamabait. Yeah. At ito daw ay nabalitaan natin ay sila daw ay galing sa bundok. Makibato, no? So, Pakibato district na NPA ano yan, NPA hotspot yan. So yun ang dapat nilang binabantayan. Yeah. Kasi doon ang delikadong lugar. Pero bakit nandito sila sa matagal ng mapayapang syudad, ang Davao, at lalong-lalo na itong harap ng KOJC, mga mapayapang tao, bakit kayo dito? Wala kayong silbi rito. Ang silbi nyo nandun sa bundok dahil marami kayong pinagsisilbihan doon. Pero dito, ayos naman tong lugar na to, hindi kayo kailangan dito. Kaya, tingnan nyo, kung police visibility, ba't nawala? Kinakausap ni Ma'am Lorraine yan. Buti nga to si Sir, hindi natin nakuha ang pangalan, pero siya talagang matapang na nakipag-usap. Yung iba, di ba, pumasok, siguro ma'am, kayo na magkwenta. Yan. Ano siya, itong kausap natin, ito, na hindi siya tumingin sa akin, pero okay lang, pero nakikita ko talaga asiwa sila, no? Pero si Sir, no, hindi natin nakuha yung pangalan niya. It's very comforting for ordinary citizens like us na humaharap siya at kinakausap niya tayo ng marespeto, may respeto siya. Tayo din naman, no, nire-respeto natin sila. At gusto ko na nagre-respond siya, no? At nakita ko na talagang hirap na hirap talaga sila, no? Kahit yung mga nagtatago at talagang, in other words, sa akin, pag-asa yon sa akin, sa puso ko, na nandyan pa rin, alam nila kung sino sila, na nandyan sila para sa Pilipino. Kaya ako sumisigaw kanina, talagang gusto ko lang paalala sa kanila, para sa taong bayan kayo. Yun ang mandato ninyo. Hindi kayo private army ni Bongbong Marcos, ni Anton Lagdameo, ni Abalos, at kung sino-sino pa. Hindi, sa Pilipino kayo. Yan, sa taong bayan kayo ang aming defender at protector. At yung nakita ko kanina, Oli, very, very comforting na merong ganong pulis na nakita ko na, at saka yung mga, kahit yung mga nagmamarch, no? Kahit yung mga nagja-jogging na, nakita ko yung nahihiya sila sa pinaggagawa nila, no? Kasi hindi ka naman magpopulis para maging tormentor, para maging sadista sa taong bayan. Nagpopulis ka, naniniwala ako, kasi gusto mo din magtanggol, di ba, ng bansa. At hindi yan drawing. Nakita ko yan nung nasa LCAC ako, na marami sa kanila nag-aalay talaga ng buhay nila araw-araw. Malas lang talaga, napakahalaga ng leadership. Hindi natin naintindihan yon nung sinabi ni PRRD, si Bongbong Marcos, weak leader yan. Akala natin, wala lang yan, okay lang yon, di ba? Hindi pala, nakakatakot, malagim pala ang weak leader, no? So, yun. Jay. So, yun, lalong-lalo na dun sa mga kapulisan.
Kasi napapansin ko nagagalit sila na ano eh. Nagagalit sila kapag binibidyoan sila or may nagbibidyo. Paalala lang sir public road po yan. Wala ho kayo sa private property. Ang private property po, ito po, yung loob ng KOJC. Ito, may karapatan po yung mga tiga KOJC na pagbawalan kung sino yung mga tigalabas na mag-video dito sa kanilang compound. Pero kayo, wala po kayong karapatan na magalit sa mga member ng KOJC lalo't nandyan sila sa National Highway nagbibideo. Kasi pang ilang beses ko na po napansin doon kay Boy Duro, yung police, 'di ba, nang hablot ng cellphone. Tapos kanina, yung isa sa member ng KOJC, ewan ko lang kung may video diyan, nagalit yung isang police na nagbibideo din. So, nagalit siya na bakit daw siya binibidyoan. Sir, hindi ho bawal yun. Sa totoo nga po, kayo ang kayo ang bawal mag-cellphone kasi oras ho ng duty nyo yan. Dapat hindi nga kayo nagbibideo, hindi kayo gumagamit ng anumang gadget. No? Sana wag naman hong ganun at alam nyo, sa totoo lang, alam nyo naman yun eh. Siguro, nagtatanga-tangahan lang talaga siguro kayo. Alright. So yun na nga so parang sa akin na let's just go back to basic kung ano talaga yung mandato ninyo bilang mga pulis. Kasi actually nakakatakot kung ikaw ay walang alam sa batas, matatakot ka maglakad-lakad dito katulad ng ginagawa namin kagabi. Kami po ay nagbabantay dito sa KOJC, no? Nagbabantay kami kasi kwento mo pala, Master, yung nangyari kagabi. Ayun. So kami ay nakakuha ng impormasyon na may mga lulusob daw nga dito sa KOJC, kaya kami po ay walang mga tulog. At syempre, hindi rin po kami matutulog talaga. Kaya kaming dalawa ni Jay Guevara, kami po ay nag-ikot-ikot dyan sa labas, no? Dyan po kayo, nag-ikot-ikot kami sa labas, and then meron po kami mga nakita na mga checkpoint dyan na talaga namang nakatakip ang mga mukha at walang mga nameplate. At nagkataon pa nga na parang feeling namin may sumusunod sa amin na mga tinted na sasakyan, may pick up, and then nung pumasok kami dito sa bandang KOJC, bigla na po silang nag-U-turn. So ibig sabihin, dito talagang ramdam na ramdam mo yung panghaharas dito pag ikaw ay taga KOJC or ikaw ay galing sa KOJC, talaga namang markado ka. Katulad ng kinukwento kanina ni Boss Dada, na kami ay kasama po ako sa sasakyan kanina na tinatanong kung saan kami pupunta. Wala po kayong pakialam kung saan kami pupunta. At wala kayong karapatan na tanungin kami kasi kami ay mga private citizen at hanggat wala po kaming ginagawang labag sa batas, wala po kayong karapatan na harasin po kami. Ganyan ang Pilipino. Ganyan. Iyo. Very good. At syempre, kulang na tayo sa oras. Alam ko naman, napakarami pa gusto pag-usapan. Pero kanina, good news naman tayo. Nagpunta ang Banateros sa may Kadayawan, yung food truck festival dyan. Nako, pumunta tayo dun sa may Waxis food truck. Yun. At talaga namang pinagkakaguluhan itong Waxis food truck na ito, mga kabataan, mga kapatid natin Muslim, may mga edad, pamilya. Napakadami ng mga dito, ng mga food stalls dito, pero ito yung talagang tinatangkit nila. Pinoy. At, Pinoy talaga to. Homegrown ito. Oo, at ito ay Davao. Davao dito nagsimula. Kaya nga hindi ako sumama, sorry. Meron nga silang mga bagong yung meal. Bagong menu. Bagong mga meal sa menu. Meron silang maisog meal. Pero sana magkaroon sila ng sana lang sa Waxi, yung mga magagaling na mga utak ng mga meals ng Waxi, gumawa naman kayo ng Neda meal. Neda meal. Yung tig 21 pesos. Yung tig 60, yung tig 20 pesos man lang. Para at least, di ba, alam nyo naman, ang Waxis ay para sa mga Pilipino. Neda meal ang pangalan. Neda meal. Neda meal. Sana lang. Siguro magkaroon na rin ng pulburon meal. Pulburon meal. Voltes 5 meal. Voltes 5 meal. Baka magkaroon din. Dahil yan ang mga usong-usong... Yung pulburon meal, sasabihin mo, you want? Oh, yun. Pwede. You want? Diba, Lisa? Kung magkaroon ng pulburon meal at gawin na rin nating model si Cathy.
Pwede. Oo. Di ba? Divina. Pwede. Napakagandang maganda babae. yun. Tama yung sinabi ni Napakagandang Dr. Ren babae. eh. Yeah. You want, di ba? Parang yung tagline. Ikaw magbibigay. Oo, sige, so final message para sa akin. Ayan, yung mga nasa Davao, at tsaka yung mga nandiyan dyan, nagbabantay ngayon sa KOJC. Magbabantay pa tayo hanggang sa Lunes ng madaling araw. Aantayin natin etong mga, mga kampo ni Satanas. Kung sila ba ay talagang mga Satanas na at hindi na tumatalima sa batas. Sasamahan natin sila, magsasakripisyo muna tayo para sa kasi ang laban naman ng KOJC ay laban ng bawat Pilipino. Sabi nga ni Doc Lorraine kanina kailangan nating pasalamatan ng KOJC dahil sila talaga yung unang-unang inalipos at sila talaga yung hanggang ngayon ay hindi humihinto sa paglaban. Ayun. So sa atin dalawang bagay lang naman yung pagpipilian natin. Tumindig tayo sa tama, tumindig tayo sa mali. Bihirang tayo mabubuhay sa mundo, isang beses lang. Tindigan na natin yung tama, ipaglaban natin ng tama dahil doon ang buwan nararapat. Very good. Ma'am Lorraine? Okay, so actually mahal na mahal ko ang buhay ko. Napakasaya ng buhay ko. Ganda ng pamilya ko, di ba? At saka wala pa akong apo. Gusto ko sana makita yung mga apo ko. At saka talagang beautiful life. I'm very grateful for it, no? And yet we're here, nagtatawanan kami dito, very light. Pero sa totoo lang, inaalay namin ang buhay namin ngayon dito. No? At alam namin na namimiligro ang buhay namin. Pwede naman hindi kami nandito, 'di ba? Pwede namang hindi. But I can maybe only speak for myself, although I feel that ganun din itong mga kasama ko dito, no, na it really is an honor to do this for our country. Marami akong pangarap talaga, pero at saka yung mga apo ko na wala naman ako pa, mahal na mahal ko na sila kahit hindi ko pa sila nakikita. Pero mahal ko din ang Pilipinas, Mas gusto ko siguro kahit wala na ako, ay yung Pilipinas ay napakagandang bansa na yung mga apo ko pwede silang managinip ng yung mga pangarap nila na pwedeng mangyari at hindi mangyayari yon sa isang bansa na pasista, diktador, mga magnanakaw, mga walang puso sa mahihirap ang namumuno. So, maraming salamat. Nagpapasalamat ako sa inyo, sa aking mga kababayan kasi ramdam namin na kasama namin kayo dito at tulad namin, mahal niyo din ang Pilipinas. So, ipaglaban natin ang ating bansa at mahalin natin. Okay. So, yun. Nananawagan ako sa lahat ng Pilipino at sa mga sana masuportahan pa natin ang SMNI at ang KOJC. Kayo ang buhay na saksi sa panggigipit ng administrasyon. At sa lahat po ng KOJC member sa buong mundo, asahan nyo po, kasama nyo ang Banateros sa laban yung to. Hindi namin kayo iwan. Magkakasama tayo hanggang dulo. Kaya kanina po ay napakadaming mga kabataan na kumakain dyan sa Waxis. So sa mga kabataan, ganoon na rin po sa may mga edad, makiuso na, mag-Waxis na. At dito naman sa pagbabantay natin dito, naka-red alert pa rin po tayo ha. So kung sakaling sumugod man, magla-live kami ulit. Paalala po, share nyo yung aming live or kahit kayo, i-live nyo rin yon at tawagan ninyo yung mga kakilala ninyo para nang sa ganon ay mapigilan, gibain itong compound. Kasi gigibain ng gate, gigibain ng wall. Ayun po, magbabalik po ang Banateros. Monday to Thursday po, 8 p.m. At sana po ay subaybayan ninyo. Ako po si Coach Oli. Ako naman po si Jay Guevara. Ako naman po si Master Judea. At ako naman po si Boss Dada. At ako si Banatera. Ano sasabihin? Nasa Banatera. Monday to Friday. Teka muna, meron na. Monday to Friday na ang Banateros. So yun. So, salamat po sa tiwala at makakaasa po kayo. Kami po ay magpapakatino. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Okay, thank you. God bless everyone. Thank you. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banatero.
walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.